God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyo mga ka-water walkers. Tayo po ay excited because nasa lesson 30 na po tayo at malapit na po tayong matapos sa atin pong Bible study series na pinag-uusapan natin, How to Become a Water Walker. And for this day po, lesson number 13, ang title po ng ating episode ay Unbelief Will Sink You. Pag-uusapan po natin ngayong araw at madidiscover natin ano po ba talaga ang nagpasimulang nagpalubog kay Peter sa kanyang paglakad sa tubig. Ito po ba ay ang kakulangan niya sa kanyang pananampalataya o ang unbelief na tinatawag po natin? Na si Peter po ay nagpasimulang lumubog when he took his eyes off Jesus. Kaya nga po napakaganda ng isang verse na lagi nagpapaalala po sa atin na atin pong ituon ang ating paningin sa Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa Hebreo Kapitulo 12 ay looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito po yung ating pinagtutuunan ng atin pong paningin sa buhay, ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung tagapagsakdal at tagatapos ng ating pananampalataya. When you always look to Jesus, anuman po mangyari sa inyo, I'm telling you, ang inyo pong pananampalataya ay makikita nating patuloy na gumagana. Napag-usapan po kasi natin nung nakaraan na upang makagana ang atin pong pananampalataya, kailangan nating matanggal ang unbelief. At pinag-usapan po natin, ano po ba itong unbelief o yung hindi pananampalataya? Ang unbelief po is a negative counterbalancing force that cancels out faith. Ito po yung nagne-negate sa ating pananampalataya. Marami pong Christians ang hindi nagte-take into account ng negative effect ng unbelief dahil wala po silang konsepto sa kanilang pag-iisip nitong unbelief na ito. Yung iba naman po, they just think na kung meron silang faith, then wala po silang doubt o wala silang unbelief. At kung meron naman po silang doubt, then wala silang faith. So, they attempt to overcome their unbelief with more and more faith. But that is not what the Lord was saying. Napag-usapan po natin nung nakaraan at nagbigay po tayo ng mga examples kung ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol dito sa relationship ng pananampalataya at ng unbelief. Sinabi po natin nung nakaraan in Mark chapter 11 verse 23, sinabihan po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples that if you believe and doubt not, kung maniniwala kayo at hindi kayo magdududa. Sa Mark chapter 5 verse 36 ay nagbigay din po siya ng instruction kay Jairus, yung po yung kumuha kay Jesus upang pagalingin ng kanyang anak na babae. Ang sabi niya ay only believe. In Mark chapter 9 verse 24 naman po ay nakita po natin yung istorya ng isang ama ng demonized na bata na sinabi niya sa Panginoong Jesus, Lord, I believe, help thou mine unbelief. So lahat po ng ito ay example of how faith and unbelief can be present at the same time. Kaya nga po in Matthew chapter 17, when Jesus' disciples ay nagtanong po sa kanya in private, why couldn't we cast the demon out? Ang sagot po ni Jesus sa kanila ay, because of your unbelief. Ang dahilan po kung bakit po nagtatanong ang kanyang mga alagad ng ganito ay dahil unang-una, because they truly believe. And they were expecting a positive result sa kanila pong ginagawang pagpagaling. Alam nilang gumagana ang kanilang pananampalataya dahil nakita nila itong gumana sa ibang tao sa ibang pagkakataon. Pero this time, they didn't see the desired result. So basically, ang sinasabi po ni Jesus sa kanila ay hindi dahil wala kayong pananampalataya. Kundi ang sabi niya ay, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, be moved from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Yun po yung sabi ng Matthew chapter 17 verse 20, na kahit na po ang pananampalataya mo is only the size of a mustard seed, maliit po ito, it is sufficient enough. Enough na ito. Sapat na ito. And you don't need huge faith dahil
You just need to deal with your unbelief. Ito po ang kalimitang di nagagawa ng maraming Kristiyano. They're not dealing with their unbelief. Kailangang ma-deal natin ang unbelief natin sa ating buhay. Alam niyo po, ang pananampalataya o ang faith is simply trusting in God. It is having thoughts, having feelings, and having emotions and actions that are consistent with the Word of God. Kung consistent ang isip mo sa iyong pagkilos, sa feelings mo at emotion mo, sa sinasabi ng Biblia, halimbawa po ay Mark chapter 16 verse 18, na sinasabi po ng Biblia na magpapatong ka ng kamay sa may mga sakit and they would recover. At kung sasabihin mo, I can do that, and I'm going to do that, and you start saying it sa inside mo and you are getting excited about it and that you see yourself acting on it, then that is faith. Kasi po, consistent ang kilos mo, ang feelings mo, ang action mo, sa kung anong sinasabi ng Biblia. Ang unbelief naman po ay ang opposite nito. Unbelief is thought, feelings, emotion, and actions that are opposed to what God's Word says. And most Christians are not doing anything to deal with the negative force of unbelief. Maaaring ang ilang pong mga Kristiyano na nakakapakinig ng tinuturo natin ito ay sumasang-ayon sila, subalit pagkatapos na mapakinggan nila ito ay wala naman po silang babaguhin, kaya't madidisappoint lamang sila na walang makitang resulta sa kanila pong mga panalangin. Pareho pa rin po ang papanoorin nila, manakikinig pa rin sila ng mga balita na ang ibinibigay ay puro masamang pangyayari lamang ang ipinapakita at madalas ay nakaka-discourage lamang. Nauubos ang malaking oras sa pag-scroll sa Facebook patungkol sa mga pangyayari sa ibang tao, pakikinig at panonood patungkol sa nangyayari sa politika. I'm not saying masama po ito. They think na kapag po may nangyari ngayon, they can just go back and speak the word and everything will work. Hindi ko po sinasabing kasalanan ng mga ito. But if you want to walk in the miraculous at maglagay ng premium sa authority mo bilang Kristiyano na binigay sa iyo ng Panginoon, mas magandang magamit natin ang ating mga oras kasama na dito po ang pagdidil sa mga unbelief. Kahit na nga po si Jesus, who always operated in a perfect faith, ay hindi po nakagawa ng maraming dakilang bagay sa kanya pong hometown dahil po sa unbelief ng mga tao. Sabi po ng Mark chapter 6 verse 5 to 6 ay ganito: hindi siya nakagawa ng kahit anong himala roon liban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang sila'y mapagaling. Nagtaka siya sa kanilang hindi pagsampalataya. Sabi po sa Ingles ay, he marveled because of their unbelief. Nagtaka siya sa kanilang hindi pagsampalataya. The atmosphere po ng unbelief in a given area or in a group of people can affect someone who is operating in faith. Kaya kung kayo nag-ooperate sa faith at nananalangin kayo, yung pong atmosphere, yung pong kondisyon ng kapaligiran na mayroon pong unbelief o may mga grupo kayong kasama ng tao na hindi po naniniwala, nakaka-apekto po ito sa inyo kahit na kayo ay nag-ooperate sa pananampalataya. Hindi lamang ito may kinalaman sa lakas ng kapangyarihang dumadaloy sa pamamagitan natin. It is also a matter of all the negative things around us. May epekto po ito. Kaya po si Jesus, nang buhayin niya po yung anak na babae ni Jairus, He only allowed the father, the mother, and a couple of His disciples to be there. Pinalabas niya po yung ibang tao who were mocking Him, scorning Him, and laughing at Him. Kasi po sila po ay nasa unbelief. At alam ni Jesus, kahit na po si Jesus ay nag-ooperate in perfect faith, ay makaka-apekto po ito. Babasahin po natin itong Marcos Kapitulo 5, talatang 38 hanggang 42. At ito po yung istorya ng nangyari kung paano pinalabas ni Jesus yung ibang tao na mayroong unbelief. Sabi po sa verse 38, nang makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya ang pagkakagulo, ang mga pagtangis at pagtaghoy.
Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, natutulog lang." Pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat at pumasok sa silid na kinaroroonan ng bata kasama ng ama at ng ina nito, pati ang mga alagad na kasama niya. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talita kum," na ang ibig sabihin ay, "Neneng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad namang bumangon ang batang babae at lumakad-lakad. Siya'y 12 taong gulang na at labis na namangha ang lahat. So nakita po natin ang istorya na si Jesus, pinalabas niya yung mga nagtatawanan sa kanya at nagmamak sa kanya at nag-i-scorn sa kanya. Kasi nakakaapekto po ito sa itong mga unbelief na ito sa pananampalataya natin. Even when Elijah po sa Lumang Tipan, sa 1 Kings chapter 17, noong binuhay niya po yung anak na lalaki ng Seraphat widow, kinuha niya ang bata mula sa kanyang ina at dinala niya po sa room kung saan po siya tumitigil at doon niya po binuhay ang bata. So, mag-solo lang po siya. Maging si Elijah po sa 2 Kings chapter 4, noong binuhay niya ang anak na lalaki ng Shunammite woman, isinara niya po yung pinto kung saan siya nakahiga, kung saan po nakahiga yung bata, at ipinag-pray po ni Elisha ito, 7 times po itong bumahing, tapos dumilat po yung mata ng bata. Si Pedro naman po, in Acts chapter 9, noong buhayin niya po si Tabitha na tinatawag ding Dorcas, pinalabas niya po yung lahat ng mga crying ladies sa paligid, then sa kanya po binuhay yung babaeng ito. Lahat po ng ito, o lahat po sila, they have taken into account the unbelief ng ibang tao sa kanilang paligid, kaya sila naglock ng pinto ng kwarto o kaya pinalabas yung ibang hindi naniniwala. We must take into account the unbelief of other people. May isa pa po tayong example from Jesus. When he encountered the blind man in Bethsaida, si Jesus po had to lead him away from all of that unbelief sa lugar na iyon at sa mga tao po sa lugar na iyon ng town of Bethsaida. Babasa po tayo in Mark chapter 8, verse 22 to 26. Sabi po sa verse 22, pumasok sila sa Bethsaida at dinala sa kanya ang isang lalaking bulag na ipinapakiusap na kanyang hipuin. Putulin ko muna po dito. Gusto ko pong ipaliwanag kung ano po itong lugar ng Bethsaida. Ang Bethsaida po isang city, isang town na kung saan sinaway po ito ni Jesus. Kasama po ng Chorazin. Dahil sa hindi nila pagsisisi sa kabila ng mga kita nilang dakilang bagay at himalang ginawa ni Jesus. Sabi po sa Luke 10 verse 13 ay ganito, "Woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes." So, yung po yung description ni Jesus dito po sa Bethsaida at sa Chorazin kasi hindi po sila naniniwala. So, we can say na ito pong lugar ng Bethsaida ay isang town or city na punong-puno po ng unbelief. Ituloy po natin ang basa natin sa verse 23 ng Mark chapter 8. Sabi po dito, ito po yung istorya ng bulag na dinala nila kay Jesus. So, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bulag at inakay papalabas ng nayon. Niloraan niya ang mga mata nito, at ipinatong ang kanyang mga kamay at tinanong, "Mayroon ka bang nakikita?" Tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita po ako ng mga tao, parang mga punong kahoy na naglalakad." Muling ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa mga mata ng lalaki. Iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Pinawi siya ni Jesus at pinagbilinan, "Huwag ka nang pumasok sa nayon." Sana po ay napansin nyo dito na kahit na po nailabas, inakay po ni Jesus yung bulag papalabas po sa Bethsaida. Okay? Na kahit na po
Inilabas ni Jesus ang lalaking bulag na ito from the town of Bethsaida because ito pong town na ito ay town of unbelief. He knew he hadn't gotten all of the town out of the man. Meron pa po ring unbelief, nakaapekto ng unbelief doon sa lalaki. At kinakailangan ni Jesus na maipanalangin ang lalaking ito ng 2 beses. Not because the power of God is not enough. Dahil po sa marami ng unbelief na narinig ng lalaking ito habang siya ay nakastay doon po sa lugar ng Bethsaida. Dahil nga po ang bulag po itong lalaking ito, ang input niya lamang for information was by hearing. And I am sure marami na po siyang narinig na mga unbelief na hindi po sa pananampalataya. Kaya sinabihan din siya ni Jesus, yung lalaking bulag, na ngayon na nakakakita ka na, huwag ka nang bumalik sa bayan. Huwag ka nang bumalik sa bayan ng unbelief. Kung hindi, ang pananampalataya mo ay maaapektuhan na naman ng unbelief. Alam niyo po, if we are going to be really strong and see our faith produce, we need to cut off the inroad of unbelief sa atin pong mga buhay. Unbelief comes through hearing things opposed to God's word, just like faith comes by hearing things that are in agreement sa salita ng Diyos. Now, balikan po natin ang pangyayari po sa paglalakad ni Peter sa ibabaw ng tubig. Na sinasabi natin, as long as Peter looked to Jesus, he walked on water. But when he took his eyes off the Lord, tiningnan niya ang malakas na hangin at ang mataas na alon, ito po yung naka-overwhelm sa kanya with unbelief. Although the wind and the waves were not demonic or evil, they were contrary to faith. Sa Mateo Kapitulo 14, talatang 30 po, sinabi po doon na si Peter ay nagsisimula ng lumubog at hindi siya lumubog ng biglaan. Likewise, ang unbelief po doesn't come all at once. It comes gradually through the way we think. Ang unbelief po ay hindi dumarating ng para kang inaatake ng isang seizure. Hindi po ganun. Dumarating ito unti-unti sa paraan ng kung paano tayo nag-iisip at kung paano tayo kumukuha ng input. Nakikinig, nakikita, sa pamamagitan po ng mga 5 senses natin. We must build and grow ourselves in this area. Kailangan po nating lumago sa area na to. Si Peter po, he didn't lose his faith and start operating in unbelief all at once. Hindi po ganun na nangyari. It was something that happened gradually. Kaya po mahirap po ito eh. Hindi mo napapansin, napapasok ka na ng unbelief sa pakikinig mo ng balita na mga pangit. Sa panonood mo ng mga pinapanood mo na hindi ayon sa pananampalataya. Unti-unti po ay nag-creep in po ito sa atin, lumalakas ang unbelief, and when the time comes that we need to use our faith, although we are speaking in faith and according to the Word of God, we haven't noticed na meron pong nagka-counter sa atin pong pananampalataya. Kaya po dito sa case ni Pedro, mabuti na lamang po mayroon siyang enough sense to turn to Jesus and call out for help. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako nung siya po ay nagpapasimula ng lumubog. Pwede kasing ang hinga niya ng tulong ay yung mga iba pang disciples na nasa boat. Pwede siyang bumalik doon. Sa pag-aaral po natin ng story na ito, hindi natin mababasa sa Biblia na binuhat ni Jesus si Peter pabalik sa bangka. The word implies that Jesus and Peter walked back together, pabalik po doon sa boat, then nakarating agad po sila sa kabilang ibayo na kanila pong gustong puntahan. So Peter walked on the water again. I want you to understand this. Peter po, nakalakad po uli siya sa tubig kasi kasama niya si Jesus bumalik sa boat. But this time, hand in hand with Jesus and looking unto Him. Praise God. Lack of faith didn't cause Peter to sink. It was unbelief. He began to sink when he took his eyes off Jesus. And the reason most Christians never walk on water is because they aren't really looking at Jesus the way they should. If they start walking in a miracle but struggle and begin to sink, it is because they had taken their eyes off Jesus. They're considering what the doctor or what their family relatives is saying or what their bank book is saying instead of what God's word says.
They have started thinking about something else aside sa salita ng Diyos. It is not that they don't have faith. It is just that their faith is being negated and counterbalanced by their unbelief that is pulling in the opposite direction. Kaya nga po mga ka-water walkers, mga kasama kong Kristiyano, mga anak ng Diyos, patuloy po tayong lumago sa area na ito na ang atin pong pananampalataya ay sinosolid natin at dinidil po natin ang ating unbelief. Na instead na magamit natin ang mga oras natin sa mga input na nakukuha natin sa pangit na mga balita, sa mga pinapanood natin, I would recommend na yung oras na ginagamit natin ay magamit natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang lalo nating makita ang kapangyarihan ng Panginoon na available para sa ating lahat na magagamit natin po sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Kaya nga po kami po dito sa Life and Grace channel, sa amin pong staff at sa mga volunteers po namin, kami po ay gumagawa ng maraming paraan upang kayo po ay matulungang mag-engage upang makatanggap po sa salita ng Panginoon ng mga kapahayagan galing sa Kanya. Nagpo-promote po kami kung napansin nyo, and I would like to take this opportunity to thank those people na nag-react po, nagko-comment po at may mga reaction kayo at kayo po ay nagsasabi ng mga nakukuha ninyo sa programang ito. You are a great blessing. Umaangat po ang ating viewers. Salamat po sa Panginoon. And ang ating pong programa ay matatagpuan po hindi lamang po sa Spotify, ito po ay matatagpuan din sa YouTube at saka po sa Facebook kung kayo po ay nanonood ng Facebook. And if you have other time, I would recommend na pakinggan nyo rin po itong isa pa pong programa na iniaalok po sa inyo ng Newness in Christ in partnership ng Newness in Christ Ministries. Ito pong Into His Image podcast. Ito po ay para sa mga babae na nagsishare ng kanilang experience sa kanilang buhay may asawa, sa kanilang buhay pamilya, maging ang mga single din po ay meron pong makukuha dito. So, we are doing all these things to give you ample opportunity to receive revelation from Word of God and to continue walking in the victory that God has provided para po sa ating lahat. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ako po ay nagpapaalam sa inyo. Life is best lived by grace. Shalom!